Hello mga ka-Earth, isang mainit na usapan ngayon ang biglang umuugong sa social media. Isang kontrobersya na hindi inaasahan ng maraming netizens, lalo na ng mga taga-subaybay nina Edo at VNC. Sa unang tingin, tila normal lamang ang kanilang mga posts at updates. Ngunit kamakailan, may mga netizens na napansin ang ilang bagay na nagdulot ng matinding haka-haka. Ano nga ba ang tunay na nangyari sa pagitan nina Edo at VNC? At bakit bigla na lamang nadamay ang parents ni VNC sa isyung ito? Ayon sa ilang netizens, nagsimula ang lahat sa mga komento ng bashers na tila hindi na nakontento sa simpleng opinyon. Unti-unting lumala ang sitwasyon nang ang ilang kritiko ay nagsimulang banggitin hindi lamang si VNC, kundi pati ang kanyang pamilya. Maraming taga-suporta ang nagulat sa direksyong tinahak ng usapan online. Sa halip na manatili sa simpleng diskusyon, tila naging personal na ang mga komento ng ilang netizens. May mga nagsasabi na ang isyung ito ay pinalala ng mga maling interpretasyon sa social media. May iba naman na naniniwalang may mga pangyayari sa likod ng kamera na hindi pa alam ng publiko. Sa gitna ng lahat ng ito, maraming netizens ang nagtatanong. May nangyari nga ba talaga sa pagitan nina Edo at VNC? O isa lamang ba itong malaking misunderstanding na pinalaki ng social media? Mas lalong naging usap-usap ang sitwasyon nang may ilang komento na nagsasabing pati ang parents ni VNC ay nadamay sa mga batikos ng ilang bashers. Dahil dito, maraming netizens ang nagsimulang magtanong kung hanggang saan ba dapat ang limitasyon ng mga komento sa social media. Dapat ba talagang isama ang pamilya sa isang isyu na dapat sana ay sa dalawang tao lamang umiikot? Habang patuloy ang pagkalat ng iba't ibang opinyon online, marami ang naghihintay kung ano ang magiging reaksyon nina Edo at VNC sa mga nangyayari. Magbibigay ba sila ng pahayag? O pipiliin nilang manahimik sa gitna ng kontrobersya? Sa ngayon, isang bagay ang malinaw, ang usaping ito ay patuloy na pinag-uusapan ng mga netizens, at tila hindi pa ito matatapos sa lalong madaling panahon. Ngunit ito pa lamang ang simula ng kwento. Sa susunod na bahagi ng ating video, tatalakayin natin kung paano nagsimulang lumala ang isyu at kung bakit mas lalong nag-awit ang pangalan ng parents ni VNC sa usapan ng mga netizens. Habang patuloy na kumakalat ang usapan tungkol kina Edo at VNC, mas lalo pang naging mainit ang diskusyon sa social media. Sa simula, iilan lamang ang mga netizens na nagbigay ng opinyon. Ngunit sa paglipas ng ilang oras, unti-unting dumami ang mga komento, reaksyon, at iba't ibang interpretasyon tungkol sa sitwasyon. May mga taga-suporta na nagsasabing wala namang malinaw na dahilan para magkaroon ng malaking issue. Para sa kanila, tila pinalalaki lamang ng ibang netizens ang mga bagay na maaaring simpleng pangyayari lang. Ngunit may iba ring netizens na nagsimulang magtanong ng mas maraming bagay. May mga napansin silang detalye sa ilang posts at interactions na tila kakaiba para sa kanila. Dahil dito, nagsimulang magkaroon ng iba't ibang teorya ang mga tao online. May ilan na nagsasabing may nangyari raw na hindi alam ng publiko. May iba naman na naniniwalang simpleng misunderstanding lamang ito na pinalaki ng mga haka-haka. Ngunit ang mas lalong nagpainit sa usapan ay nang may ilang bashers na nagsimulang magkomento ng mas personal na bagay. Sa halip na manatili sa simpleng opinyon tungkol kina Edo at VNC, may ilang netizens na nagsimulang banggitin ang pamilya ni VNC sa kanilang mga komento. Ito ang punto kung saan maraming tao ang nagsimulang mag-react. Para sa ilang netizens, hindi na tama na idamay ang pamilya sa isang isyu na dapat sana ay sa dalawang tao lamang umiikot. May mga nagkomento na nagsasabing dapat respetuhin ang pamilya at huwag na itong gawing bahagi ng kontrobersya. Ngunit sa kabila ng mga paalala na ito, may ilang bashers pa rin na patuloy sa kanilang mga komento. Dahil dito, mas lalong naging emosyonal ang usapan sa social media. May mga taga-suporta ni VNC na nagsimulang ipagtanggol hindi lamang siya, kundi pati ang kanyang pamilya. Ayon sa kanila, hindi tama na idamay ang mga magulang sa isang isyu na hindi naman nila direktang kinasasangkutan. Sa kabilang banda, may mga netizens naman na nagsasabing dapat maging maingat ang lahat sa pagbibigay ng opinyon dahil hindi naman malinaw kung ano talaga ang buong kwento sa likod ng issue. Sa gitna ng lahat ng ito, patuloy na lumalaki ang diskusyon online. Mas marami ang nagiging interesado sa kung ano nga ba talaga ang nangyayari sa pagitan nina Edo at VNC. May mga netizens na nagsimulang maghintay kung maglalabas ba ng pahayag ang dalawang personalidad upang linawin ang sitwasyon. Ngunit hanggang sa mga sandaling iyon, tila nananatiling tahimik ang magkabilang panig.
At habang tumatagal ang katahimikan, mas lalo namang dumarami ang mga haka-haka at iba't ibang interpretasyon mula sa mga netizens. Ngayon, marami ang nagtatanong. May kinalaman nga ba ang mga bashers kung bakit nadamay ang parents ni Viancy sa isyung ito? At ano ang magiging susunod na mangyayari sa kontrobersyang ito na patuloy na pinag-uusapan online? Sa susunod na bahagi ng ating video, pag-uusapan natin ang mga reaksyon ng ilang netizens at kung bakit may mga nagsasabing dapat nang matapos ang isyung ito bago pa ito lumala. Habang patuloy na umiinit ang usapan tungkol kina Edo at Viancy, mas lalo pang naging aktibo ang mga netizens sa pagbibigay ng kani-kanilang reaksyon. Sa iba't ibang comment sections at posts sa social media, makikita ang sari-saring opinyon ng mga taong sumusubaybay sa isyung ito. May mga netizens na agad na nagpakita ng suporta kay Viancy. Para sa kanila, hindi tama na idamay ang pamilya sa isang isyu na dapat sana ay sa dalawang tao lamang umiikot. Ayon sa ilan, natural lamang na ipagtanggol ng mga taga-suporta ang isang taong sa tingin nila ay hindi dapat binabatikos ng sobra. May mga komento pa na nagsasabing dapat mag-ingat ang lahat sa mga sinasabi online, lalo na kung may mga taong maaaring masaktan o madamay sa mga salitang banibitawan. Ngunit sa kabilang banda, may ilan ding netizens na patuloy na nagtatanong kung ano nga ba talaga ang buong kwento sa likod ng kontrobersya. Para sa kanila, may mga bagay na tila hindi pa malinaw, kaya patuloy silang naghahanap ng mga detalye o paliwanag mula sa mga sangkot sa issue. May mga naglabas ng sariling opinyon, may mga nagbigay ng hula, at may ilan ding nagbahagi ng kanilang pananaw tungkol sa sitwasyon. Dahil dito, mas lalo pang lumawak ang diskusyon online. Ang isang simpleng usapan lamang sa social media ay naging malaking paksa na pinag-uusapan ng maraming tao. Sa mga ganitong pagkakataon, mabilis talagang kumalat ang impormasyon, lalo na kung may mga netizens na patuloy na nagbabahagi ng kanilang reaksyon at opinyon. Ngunit kasabay ng pagdami ng mga komento ay ang pagdami rin ng iba't ibang interpretasyon tungkol sa issue. May mga nagsasabi na dapat nang linawin nina Edo at Viancy ang sitwasyon upang matigil ang mga haka-haka. Para sa kanila, kung may malinaw na pahayag mula sa dalawang panig, maaaring mabawasan ang mga maling impormasyon na kumakalat online. Gayunpaman, may mga netizens din na nagsasabing maaaring pinipili lamang ng dalawang panig na manahimik upang hindi na lalo pang lumaki ang issue. Sa mundo ng social media, minsan ay may mga pagkakataon na mas pinipili ng ilang tao na huwag na lamang magsalita upang maiwasan ang mas malaking kontrobersya. Ngunit dahil sa patuloy na katahimikan, mas lalo namang nagiging mausisa ang mga netizens. Marami ang nagtatanong kung may darating bang paglilinaw o pahayag mula kina Edo at Viancy. Ang iba naman ay naghihintay kung may bagong impormasyon na lalabas na makakatulong upang maunawaan ang tunay na nangyari. Sa ngayon, isang bagay ang malinaw, ang isyung ito ay patuloy na pinag-uusapan online, at tila mas lalo pa itong lumalawak dahil sa iba't ibang reaksyon ng mga netizens. Ngunit may isang tanong na patuloy na bumabalik sa isip ng maraming tao. Hanggang saan ba dapat ang limitasyon ng mga komento sa social media? At kailan dapat tumigil ang mga basher sa pagdadamay ng mga taong hindi naman direktang bahagi ng issue? Sa susunod na bahagi ng ating video, pag-uusapan natin kung may posibilidad bang magsalita ang panig nina Edo at Viancy at kung ano ang maaaring maging epekto nito sa patuloy na diskusyon online. Sa kabila ng patuloy na usapan at iba't ibang reaksyon mula sa mga netizens, marami pa rin ang naghihintay kung may magiging pahayag ba mula kina Edo at Viancy. Para sa ilang taga-suporta, mahalaga na malinawan ang sitwasyon upang matigil ang mga haka-haka na patuloy na kumakalat sa social media. May mga nagsasabi na kung may paglilinaw mula sa dalawang panig, maaaring bumalik sa normal ang usapan at maiwasan na rin ang pagdadamay sa mga taong hindi naman direktang kasali sa issue. Lalo na pagdating sa pamilya. Para sa maraming netizens, hindi tama na madamay ang mga magulang sa isang kontrobersya na nagsimula lamang sa social media. Ang pamilya ay dapat manatiling hiwalay sa mga ganitong usapin, lalo na kung wala naman silang direktang kinalaman sa mga pangyayari. Dahil dito, may ilang netizens na nananawagan ng respeto sa comment sections. Ayon sa kanila, normal lamang na magkaroon ng iba't ibang opinyon ang mga tao. Ngunit mahalaga pa rin na manatiling maayos at responsable ang mga komento online. Sa panahon ngayon, napakabilis kumalat ng impormasyon sa social media. Isang post lamang ay maaaring maging usap-usapan ng libu-libong tao sa loob ng ilang oras. At kapag nagsimula na ang mga haka-haka at iba't ibang interpretasyon,
minsan ay mahirap na itong pigilan. Gayunpaman, marami pa rin ang umaasa na sa tamang panahon ay magkakaroon ng paglilinaw sa mga nangyayari. Kung magsasalita man ang magkabilang panig, maaaring makatulong ito upang matapos ang mga spekulasyon at maibalik ang katahimikan sa usapin. Ngunit hanggang sa mga sandaling ito, nananatiling tanong sa maraming netizens kung ano nga ba talaga ang buong kwento sa likod ng isyung ito. Ang sigurado lamang ay patuloy itong pinag-uusapan ng mga tao online, at marami ang nagmamasid kung ano ang susunod na mangyayari. Sa huli, mahalagang paalala sa lahat na maging maingat sa mga salitang binibitawan sa social media. Dahil sa likod ng bawat pangalan na nababanggit sa mga usapan online ay may mga tunay na taong maaaring maapektuhan ng mga komento at reaksyon ng publiko. At habang patuloy ang diskusyon tungkol kina Edo at Viancy, ang tanong na nananatili sa isip ng marami ay ito. Ito nga ba ay simpleng misunderstanding lamang? O may mas malalim pang kwento na hindi pa nalalaman ng publiko?